Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. So, bago tayo mag-umpisa, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard at kamusta na kayo mga paregoy? Ngayon, papanoorin natin ang Isabuhay Pre 2026 na ginanap nung nung nakaraang second sight pare. So, di ko alam kung kailan next round na ito, no? May nagsasabing June daw, may nagsasabing July. Ewan ko, di ba? Hindi naman ako flip-top stop. Pero, basta nandun, may medyo malapit-lapit na rin daw. Hindi ko rin alam kung may pakusga na iba o wala. Pero sa ngayon, mukhang wala yata. Hindi ko lang sure din. Kasi, hindi naman nga ako flip-top stop. Pero yun, wag na natin masyadong patagalin pre. Sak Maestro versus Legendary Shaboy. Alam naman natin mga caliber na ito, mga taon to. Rektahin na natin pre. Let's go. Para siyang para siyang ahon day 3 and day 4 sa sobrang ganda ng mga lineup eh. Excited at the same time. Sobrang kinakabahan ako kasi tagal ko na rin hindi nakapag-battle. Siyempre ako nag-expect ako na lalabas dito talaga yung preparadong Sak dahil unang-una parang redemption arc niya to eh. So kung ikaw bibigyan ka ng another chance para mag-showcase ng pinakang ng talent mo, dapat ipakita mo na. Asahan nyo, bakbakan to. Shaboy, is undefeated. Di natin made-deny na malupit din siya. Tsaka naghanda rin talaga ako. Ano niya sa mga bars, technicalities niya, then yung mga sunod-sunod na yung sa multi, sa rhyme scheme, sobrang napaka-effective niya doon. Si Shaboy, very comedic yung approach. Mahusay din mangupal to si Shaboy. Magaling din talaga. Magaling, strategic, very strategic yung approach niya sa battle. Ang habol ni Sir Sak, no? Parang... Pero ito kasi, pag-iisipan ko ng hanggang 10 beses kung ito ba Ito naman, tangin si Shaboy naman pag nagsasalita. Parang engineer na nagpaplano ng mga no? yung gagawin ko dito sa battle na to since tournament to. Syempre dito mailalabas mo yung mga hindi mo nagagamit na style dun sa previous battles mo eh. Kasama sa pag-change din ng lifestyle ko eh. For the past 2 years, I've been living a very healthy lifestyle. Focus ako sa fitness ko. So, hopefully, magta-translate siya sa battle rap. Ano tingin nyo sa pre? Sa pinaggagawa ni Sir Sak Maestro ngayon? Kasi yun nga, diba? Sa battle rap, pakiramdam ko kasi pinakailangan din dyan is disiplina. Nag-boxing siya ngayon. Alam naman natin yung disiplina ng mga boxingero, diba? So, ano kaya sa tingin nyo? Tingin nyo ba tatagal kaya yung niya? Yung, alam nyo, yung pagiging disiplinado niya sa ganito? Sa tingin nyo ba? Kasi hindi din naman natin maiwasan na may dami pa rin nagda-doubt dahil nga dun sa past performances ni Sak Maestro, no? Pero isa ako sa hoping na pre, na putang ina magtuloy-tuloy. At alam kong kayo din, puking ina nyo. Yo, Sak Maestro, idol, alam mo yan, B-side days pa lang, nakikita na kita doon, pinapanood na kita doon ng live din. Ngayon, nakakatuwa dahil nga katapat na kita dito sa Flip Top Battle League, so isa ring inspirasyon para sa akin. At Boy, good luck sa'yo man. Congrats na rin sa lahat ng mga na-achieve mo sa battle rap. Sana maganda yung battle natin. Classic. Yo. Left up, second side 15, dito pa rin. The Phil Investment, Muntinlupa, patlong laban ng ating ngayong gabi. Patlong laban din para sa Isabuhay 2026. Shoutouts sa lahat ng mga kasama Tayo na sayang, di ko to napanood ng live pre. Day 1 to eh. natin dito. Shoutouts sa lahat ng support ng Tunay Live at online. Flip top, mag-iay para sa parating nating laban. Represent Colab, Ulap, Flip top, bagong color. Shoutout sa Ulap. Shoutout sa Crown Manila. Way ng lumang disenyo pero mga bagong disenyo rin yan, silipin nyo lang din. Crown Manila, syempre, High Bites, Real Jokes Clothing, lahat ng mga tropa natin dyan sa likod. Syempre, andyan din yung mga ibang tropa natin na Shift Killions at mamaya na yung iba. Mga camera natin, pakibaba na lang din. At sa kanan ko, galing pa ng Siniloan, Laguna, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Shaboy. Sorry na, tao lang. Sorry na, tao lang. Natatalo rin ako. gusto ko muna magpasalamat sa Ulap Clothing, Crown Manila, Dentalica Dental Clinic, SF Legends, Jer Abelion aka Micro JR, Ricky Cerudo, Nyamoto, Team Bonsai ng Iloilo City, Hola
Holland, wait lang, sorry. Holland, Pigeon, Panzer, Infanta Quezon, FLC Wait Family lang, La sorry, Union, Linya. At syempre sa Shubidoo. Para sa akin sapatos, Shubidoo. Yeah. Shoutout sa Linya Linya, shoutout 74, Ulapan, Hinge, lahat ng iba. Shoutout sa inyo lahat. At sa kaliwa ko naman, ang pagpabalik. Galing pa, Davao City, mag-iay tayo lahat para Isaac Maestro. Kanino ang intro yan? Si CM Punk ba yun? Ay, hindi eh. Tama ba? Puta. Hindi kay CM Punk yun. Basta kay CM Punk cult of personality yun. Sa mga nakakaalam nung intro na yun ni Sir Zack Maestro, kayo na bahala, pre. Alam nyo na yun. Star power, pre. Putang ina. Alam nyo yun, sa sobrang iba rin talaga yung nagawa ni Sir Zack. Alam naman natin yun. Noon at noon pa. Kaya yun, putang ina, yung star power na nagawa niya, kakaiba yun. Shoutout sa inyong lahat. Nanalo ng coin toss si Zack. Pili niya mauna. Tignan ang minuto dapat. Sa buhay, 2026. Ano yung, ang tingin ko sa, ano ba? Parang may dalawang epekto sa flip top, no? It's either yung underdog effect or yung meron kang ganyang klaseng star power. Diba? Parang, kaya na, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Pero parang patungkol lang din to doon. So, pwede sa tingin nyo, pwede kayang magtapat yung ano, may star power laban sa isang may underdog effect. Tapos tingin nyo, walang kwenta sinasabi ko. Game na tayo. Alam niyo kung ba't wala pa rin yung Lodi niyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Kaya, pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti daw lalaki? Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe? Mapanurit, madiskarte, kaso sa puki lang nadali. Kaya itong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy, pasintabi, sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves, daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan, ibang level maging smooth. Yeah. Tangina mo, Shay. Bitch-ass motherfucker. Ay. Baka bigla kang mandim-manda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malash Shay, Gilgeous Alexander. Kaya, Shit. si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity, biglang in-offer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Now, niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isabuhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Kung known drug addict, naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kanina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita ng aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. Mami!
Gago, galit si Sir Sak dito, pre. Yung unang 2 minuto, kung tama pagkakalala ko, mahaba yung rounds dito ni Sir Sak eh. Pero alam nyo yun, yung parang first 2 minutes niya, naging pampainit niya. Na, uy, putangin na nyo. Ang pagbabalik ko, pre, ako si Dr. Doom. Parang ganun. Pero ang ganda nung, yung unang pinaka-haymaker na nagawa niya kay Shaboy yun, tungkol dun sa Shaboy, di ko tinitira. Tas alam niyo yun, parang ang ganda nung pagkakabagsak niya. Ang ganda din nung thought, yung basta yung kinahinat na nun, tangina solid. Ilap, so gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong Shaboy, hindi ko tinitira. I'm here! I'm here! Mahaba to, mahaba. Wala akong bakit kung ma-disqualify ako, mag-rap ako ha. Kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaaw. Yung ginawa ni Sir Sak, yung what? Yung gumagano. Mga yan eh, yan yung mga, alam mo yun, nasatisfy ka dun sa bagsak nung, yan yung mga resulta nung yung may mga moves kang gano'n na malamang hindi niya naman pre-practice yun, no? Pero yun yung mga pag may ilalapag kang punchline tas nasuportahan ng magandang reaction. Parang, ano ba tawag dyan, pre? Yung, para ka lang magagalit bigla na hype ka, parang ganun. Ano ba tawag doon? Putang ina. Basta may ganyan din ako minsan, kung di ako nagkakamali yung nag-flow kay sa akin, may nagkaganyan din ako ng konti eh. I'm here! I'm here! Mahaba to, mahaba. Wala akong bakit kung ma-disqualify ako, mag-rap ako ha. Kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo kaya ikay magpasalamat. Because whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang Shaboy undefeated del panalo bigayan sa bongbong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na nung idol mo. Kaya niya ng islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, diba? Slant. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong Duterte? Nasa droga ng adipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y Unity! magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement. Ako'y magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switch in music. Switch
Switching music, so fist whip through. Ang ganda nun, ang ganda nung putang ng switch and music na yun, pre. Isa pa sa akin na ganda nun para sa akin kasi hindi niya na kailangan banggitin yung punchline, alam na ng mga tao. Shawn Remix, takin na. Michaels pag na Kawasaki. Got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switching music. Switching music. Kung fan ka ng WWE, alam mong solid yun. So fist whip through him. Skin pin nunit. Hadouken, Shoryuken, kit rukit. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50, nasa G unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight is fair tonight. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Nung shabu'y magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, andito ka para pagbida. Yung corny jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan kahit sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila yung agwat ko sa 15? Mula Davao ay lumipad ng mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Yeah. Bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Classic Sak Maestro to, brother. Ay, no. Dami niyang ano doon, hindi lang siya basta pumapunchline, no? Parang ang dami niyang haymaker doon, pre. Doon sa Shaboy, doon sa Walter White, Switch in Music. Solid din yung mga pawanto-wanto niya, itong nagkapusi, hermaphrodite, yung mga ganun, di ba? Tapos, mahaba yung round si Sak Maestro, pero sa sobrang smooth niya panoorin, hindi mo mapapansin na ganun. Kasi meron mga mahabang nakakatamad eh. Parang, putang ina mo, anong oras ka ba matatapos? Parang ganun. Pero itong kay Sak Maestro, hindi siya ganun, pre. Parang kaabang-abang yung bawat sasabihin niya. At mukhang nasiksik niya yun doon. Pakiramdam mo lang siguro, yung buwelo niya nga na, isipin mo, no? Yung buwelo niya, kasi parang natira niya si Shaboy 2 minutes na eh. Kung sobrang higpit siguro ng mga hurado dito, masisita yun, no? Pero, yung anong niyang yun, yung intro niya, ano ba tawag doon? Yung parang selfie bars na mabisa, yun yung mga una niyang pinagsasabi nung first half niya. Pero yun, overall nakakatuwa lang na mapanood na eto, ganto si Sak Maestro. Kayo ba? Tutuwa ba kayo? Kasi ako, oo. Anyways, pakinggan natin yung round 1 ng isa sa aking mga kaibigan na legendary Shaboy. Let's go. Kit true kit. Ang lakas. Matigas na ba yan? Round 1, game! Gago boy, yung buboxing yan boy. Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the fuck. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak, nasak? Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. Si Gusto namin, si ano pati si Sir Sak nagsasalita Apex. Tangina, unpredictable. Unpredictable siya boy. the greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. Mula sa magiging top Kilala niyo ba yung si ALX? Pre, siya sa mga gubat represent, pre, siya yung kakampi ni Funks sa 2x2. Di ko alam kung ba't di na siya bumabattle, no? Pero tangina, solid din yung taong yun. Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier, puta balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss?
Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nun, Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon, handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paano hindi ito gaganahan? Yung kalaban may shabu sa pangalan. Kaya naunahan siya doon, boy. Dito gaganahan, yung kalaban may shabu sa pangalan. Pag ganito mga reaction ni Sir Sak Maestro, alam talaga natin. Preparado talaga. Preparado talaga, boy. Tingin nyo. Ako na magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit na karaan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap, Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Pinakyan. E paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog na kalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Gago yun, no? Paano kaya kung ano? Diba, yan, nagbasag siya, may mga bubog. Tapos biglang lumaban si Twing, nakapaa. Diba? Hindi nabubog si Twing. Putang, nakasalanan mo pa siya, boy. Gago ka. Diba? Open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagchochok. Kilala ka lang na magaling, Sak, tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo ko paandaran. Ina mo. Gago. Galit na din si Shaboy, pre. Tapos galit din si Sak Maestro nung una. Pero dito sa round 1, pre, sa tingin ko kahit solid din naman. Ang armas nila pareho parang si Sir Sak Maestro yung pen game niya, no, na alam naman nating alam naman nating ano ba tawag doon, yung hindi siya pang yung typical lang na nagbabars, parang ganon.
So kumbaga ito ay parang solid na pen game laban sa entertainment saka saka punto, parang ganun. Kung may masisilip ka man sa kanila pareho, no, kay Isak Maestro siguro sobrang haba. Tas Kishaboy naman parang meron siyang mga puntong parang hindi na lumanding ng ganun. Pakiramdam ko yung sa wasak na Kawasaki shit ni Shaboy, kung siya siguro yung naunang gumawa nun, kung siya yung, kasi pakiramdam ko yun kung nauna si Shaboy na bumanat, baka siya yung mas naka-set din siguro siya ng mas maayos na standard. Aso ang naging problema pre, si Sak Maestro yung nag-set ng standard, tas parang hindi naabot na ganun ni Shaboy sa umpisa siguro. Parang ganun. Or baka naka-apekto din ba yung crowd reaction dahil may star power yung kalaban niya, parang ganun. Pero yun, kung i-check mo naman sa sulatan mo, para lang sa akin pre, no, mas naig din siguro talaga yung sulat ng Sak Maestro sa round 1. Yeah. Pahinga na round 2 pre, let's go. Ang ganda din nung switch in music sa pala. Wasak na Kawasaki to switch in music ni Sak. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si JR, galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pangbatang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panay-kain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Diba? Parang binubutasan ni Sak Maestro yung yung kasita ni Shaboy dito. Naputangin mo. Yung style mo Shaboy, pambading. Parang ganun yung niya. Ako tangin na bar per bar, parang ganun. Nagiging badoy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak, napahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Kung sa akin, hindi edited. Oh. Hindi edited. Fuck you mo rin. Fuck you mo rin. Edited. Fuck you mo rin. Fuck you mo rin. So grabe tong laban na to pre, no? Puta, nakailang pakyuan na sila. So tingin ko wala si Boss Arik, magsasapakan tong dalawan to. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Oh, yan. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! JR! Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! JR! Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-tapan. Sobrang gay na sa pangan.
Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan, sobrang gay na sagpangan. Yan si JR. JR! Diba? Ganun ka saklap. At di mo matanggap. Tapos sa sabang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasahan lang sila ng COVID. Itsura nito pag lumalaplap po parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Nasty fucking faggots. Nasty. Pakina, sobrang kadiri tuloy. Ano ba? Yung ginawa ni Shaboy na yun, no, dating-dati pa, parang hindi ko alam kung ano, may gumamit na ba sa kanya ng ganun. Eto, parang ang ginawa ni Sak Maestro dito is parang, alam nyo, yung kamalian na yun, putang ina, binarena niya ng binarena, pre. Saka yun, epektibo yun na parang kahit anong bangis mo, putang ina mo, gago ka, may ginawa kang ganun. Parang ganun. At pakiramdam ko, baka pinagsisisihan nyo ni Shaboy. Tingin nyo. Nasty fucking faggots. Pakina, sobrang kadiri tuloy Shaboy. Kita mo mukha ni Arik ko na parang mukha ni Arik na parang kumain ng 5 kiamoy. Ano ba yung kiamoy, pre? Kiamoy. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Paraan si Mia Khalifa, takasan mo man ang yung nakaraan, matatandaan lang nila sa iyo ay yung nagawa mong kalaswaan. Pero Arik, kung magtitiwala ka pa dyan, ay na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng marami tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Another sex fiend, molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawa prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki, yan ba buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga barako. Kaya, di na mabubuong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit napanggore yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mangangamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas.
Gusto mo maging married to the game, pero desperado ka't impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC. Si Alex. Ano ba? Solid yung round 2 pa rin ni Zack, no? Pero parang yung pambungad niya doon medyo hindi sing okay nung pambungad niya sa round 1. Ano ba? Kung maribat siguro ni Shaboy ng solid yung angulo niya doon sa parang nagbabad si Zack Maestro sa isang angulo. Pero alam niyo yun, parang ang pinaganda naman is sa lahat ng bumanat nun kay Shaboy ay parang siya yung pinaka-epektibong gumawa nun, no? Yung yan about sa laplapan shit nga, no? Saka parang masasabi mong epektibo siya kasi ako bilang kaibigan ko si Shaboy, pre, medyo naano ko dun eh. Parang putang ina, ba't mo naman ginanyan yung tropa ko? Parang ganun, no? Pero yun, pre, nagatasan niya ng maigi yung isang angulo na yun. Parang kung di ako nagkakamali, naglaan siya doon ng ano ba, 3 minutes or 4 minutes doon sa angulo na yun. Solid siya, pero hindi ko alam. Nauuso yan ngayon eh, yung ganyan. Parang bilang battle rapper kasi yun, parang kahit anong pilit, hindi, minsan na pag-uusapan din namin to, no, na parang kahit anong ipilit mo na makabuo ka ng perfect na all 3 rounds sa isang kalaban, minsan may ano din talaga, alam nyo yun, yung parang may isang round na magiging parang medyo patapon, parang ganun. Tas tingin ko ang naging technique siguro ng ibang battle rapper is ano, yan, mag-i-stick ka na lang sa isang magandang angulo, dun mo siya yariin ng yariin, para at least yung, ano ba, at least yung ano, yung isang round mo na pakiramdam mong medyo hindi ganun ka pupukpok ay may maganda pa din na mangyayari, parang ganun. So yun, hindi ako fan ng isang angulo lang sa isang round, pero malay natin, masubukan din natin, no? Kasi baka kailangan nating, alam nyo yun, mag-adapt sa mga nangyayari sa paligid, pare Goy. Pero yung round 2 ni Sir Zack, ang medyo sakto lang siguro doon ay yung pang-umpisa niya. Pero simula doon sa medyo kalahati hanggang sa nagtapos, pasok na yon para sa akin. Solid yun. Pahinga na round 2 ni Shaboy, pre, let's go. Game! Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang si Zack, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlight yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong Zack tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso bago ako talunin nitong nerdo. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record Tingin ko sa performance ni Zack Maestro mukhang nagulat si Shaboy, pre. mo dito para hindi mahalatang adik. Nagboxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo sa boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-addict mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang adik sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi.
Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo, karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang na banggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si 3D pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung foil. Champion na daw siya sa Tunay na Buhay Tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin. Dumidila. Gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Ang cute, ang ina mo. Yun lang yung rebat. Nirebat ang alang ganyan, Chaboy. Panis ka, boy. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng kapam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Kadramahan ni Hansel Cabo. Yung round 2 nila, pre. Sa tingin ko doon, ano ba? Alam mo yun, parang dun sa naging sistema na yun, may napansin akong parang medyo na, alam mo yun, medyo nagulat si Shaboy, pre, sa narinig niya kay Sak Maestro. Hindi ko alam, parang medyo nakaramdam siguro ako ng parang nauga siya ng konti, parang gano'n. Yung tindig niya ay parang medyo tumagilid. Tas dahil doon, medyo halata na din yun sa habang nagsasalita siya. Kasi sa battle rap yun once na magulat ka ng kalaban mo, putang ina, maaaning ka din talaga. At pakiramdam ko nangyari yun sa kanya. Okay yung rebat niya about dun sa laplapan, lap trip yun. May mga joke siyang goods si Shaboy sa round 2. Pero may mga joke din siyang parang sakto lang. Na kung ikukumpara mo siguro sa, yun, parang lumulutang pa rin yung, alam mo yun, na parang kahit nagstay lang si Sak sa halos, isa, alam mo yung pinaka-highlight lang nung round 1 niya is dun sa laplapan na nagatasan niya na maigi. Parang mas lumamang pa rin yun para sa akin. So, round 2, Sak, konti pa rin, pre. Saka, yung sa walang trabaho, narebatan kasi ni Sak agad alam mo yun, yung sa dila. Parang ganun lang. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Puta, magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit nag-a-attend lang ng kasal. Parang si Looney, puta, nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurag. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot.
Oo, kaya Lola lagi Remedios. Nagla-Lola Remedios si Shaboy, pare. So, ininom na ni Shaboy ang pinagbabawal na technique, pre. may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka, makitid? Makitid ka na niyan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo mang pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit kanton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Long Bomb. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Putang ina, what a shame. Fat slab na high blood ka. Si bilbil mo pa lang si leeg, puta. Dad bod na. O dad bod na. Another fat guy loser. Yung diet niya, 3 ulam, tapos half rice. Cooker. What an abuser. Real talk, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Nina Sandejas. Sobrang chibog ng puta, pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo na extra na sinangag? Slaplapin Shoutout sa Bitlog ni Kuya Kebs, pre. Puta, may page si Kuya Kebs. Yun yung pangalan, Bitlog ni Kuya Kebs. Kuya Kebs. Gusto mo na extra na sinangag? Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad na sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Yung maging probinsya. Kakalap-lap mo ng... Ay, kakalaklak mo kakain mo ng junk foods at prenito na bakla. Putang ina. Pinirito na bakla. Kaya napapala. Kakalaplap mo yan ng junk foods at pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Yung maging probinsyano. Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk, boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi panis, bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Akala ko ba kay desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo ang iyong dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo ba banat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O ang babuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba. Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. Real talk, nila sa kanya, applicable to sa lahat. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila hindi ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa? Because you can have 1,000 problems in this life, son, until you have a health problem, then you'll only have one. See? Health is wealth, mga pare. Ako, despite all the shit that I've done, nakatiling malusog at matatag.
Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga need na-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung di na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Tawa si Direk. Si Direk. Nasusumba to? Tangina, hindi. Gagi. Nakakainis. Di mo na umaw. Eto siya si Direk, pre. Tingin game site. Tangina, nasusumba to? Puta naman, oh. Gago, hindi eh. Husay na Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Ang mga linyahan nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di mo na umahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaekse pero yung tunay pinapahaba. Di ba? Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon. Kailangan pa ng mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Hindi niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu'y aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advance, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado. Pero walang makakatalo sa preparado ng Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. Sino yung sumigaw ng body bag? Sino? Patay ka. Ang ina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Bago ka. Burahin mo yun, ha? Burahin mo na. Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Yung round 3 ni Sir Sak, ano ba? Goods lang, parang yung rehistro sa akin nun, parang goods lang. Unlike dun sa round 1 niya, saka sa round 2. Feeling ko parang yun lang yung masabi ko doon, pre. Punto. Basta gusto niya sabihan si Shaboy na tayo naman, Shaboy. Mag-diet ka. Magda-diet na kami. Magda-diet tayo, lahat. So yun. Pangyayari round 3 Shaboy, pre, let's go. Eto, seryoso na, ah. Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney kasi same reason, dahil sa angulo siguro.
Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown, sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney, flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo, after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko, ng who's your favorite MC? Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka pa talaga kay Looney? Parang wala na sa battle mode, Sir Sak, no? Parang nasa isip niya, oy, tangina, nairaos ko na yung rounds ko. Papakinggan na kita na maigi. Lalaban ka pa talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? O tayo na lang, putang ina mo, ano? Parody. Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match-up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, puto. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya yung nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin eh, panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao sa battle, palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera, wala na paki sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mo kang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Oh, baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero, alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito, pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang talo. Kaso malas musak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta, kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, Ba't kaya natatawa-tawa doon? Mukhang bars yun sa pandinig ko, bars yun eh. muna sa tarpaulin, kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko, dito na magtatapos. Salamat, Arik, ang buti mo na, boss. Salamat.
Salamat, Flip Top, mi ultimo adios. Kita sa niyakap gamit yung inawak sa kalapot. Sa buhay 20... Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, pero para sa akin yung round 3 ay Shaboy. Para lang naman sa akin, no. Tingin ko mas pang-battle, mas ano ba? Yun, mukhang mas pang-battle yung yung round si Shaboy. May mga joke siyang hindi ko alam kung nakakatawa ba talaga o natatawa lang ako. Pero parang ganun. Kung may pinakamalinaw ditong round, yung round 1 kay Sak Maestro talaga yun. Parang ganun siya. Pero yung 2, yun, konting, hindi nga konti, Sak Maestro pa rin yun. Pero round 3 para sa akin, pre, Shaboy ako doon. Mas, hindi na nanaig yung pen game. Ang ganda nung punto ni Sak Maestro sa round 3, pero, ano ba, may, yung, basta para sa akin yung mga jokes sa Shaboy dito, medyo okay kumpara sa ibang pinupunto ni Sir Sak. Mas pambate lang yung dating para sa akin. 26, Sak Maestro vs. Shaboy, mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Sak Maestro. So yun lang, pre. Solid na laban to. Sana sa round 2 ay magtuloy-tuloy. Sunod na kalaban ni Sak Maestro ay kung di ako nagkakamali, si Manda Baliw. Sana napaghandaan niya rin yun ng maigi. Sana mas malupit pa dito. At sana gulatin niya tayo. Isa ako sa, alam mo yun, nag-aabang sa mga laban nito ni Sak Maestro. Kishaboy naman, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, isa kang kupag at kupal. Yun. So maraming salamat sa mga tropang kasabay natin manood dito. At kung trip nyo pala, may battle akong paparating ngayon sa June 12, araw ng katapatan. So yun, PM nyo na lang yung page, pre, kung trip nyo manood. Maraming salamat.